Ang unang aklat ni Samuel, Kabanata 7. Kinuha ng mga tagalunsod ng Herem ang kaban ng tipan ni Yahweh at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol, at si Eleazar na anak ni Abinadab ang inatasan nilang tagapag-ingat ng kaban. Pagkalipas ng 20 taon, mula nang dalhin sa lungsod ng Herem ang kaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Sinabi sa kanila ni Samuel, "Kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyong lahat ang mga Diyos-Diyosan at ang imahe ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Pilisteo." Kaya itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahen ni Baal at Astarte, at si Yahweh na lamang ang kanilang sinamba. Sinabi pa ni Samuel, "Tipunin ninyo sa Mispa ang buong Israel, at dooy ipapanalangin ko kayo kay Yahweh." Nang matipon sila sa Mispa, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa harapan ni Yahweh bilang handog. Maghapon silang nag-ayuno at nanangis ng ganito, "Nagkasala kami kay Yahweh." Doon sa Mispa ay nanungkulan si Samuel bilang hukom sa sambayan ng Israel. Nabalitaan ng mga Pilisteo ang pagkakatipon ng mga Israelita, kaya tumanda sila upang digmain ang Israel. Natakot ang mga Israelita nang mabalitaan nilang sasalakayin sila ng mga Pilisteo. Sinabi nila kay Samuel, "Huwag kang titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami ng mga Pilisteo." Nagpatay si Samuel ng isang pasusuhing tupa at sinunog niya ito ng buo bilang handog kay Yahweh. Nanalangin siya na tulungan ang Israel, at dininig naman ni Yahweh ang kanyang panalangin. Samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ng palapit ang mga Pilisteo. Ngunit ginulo sila ni Yahweh sa pamamagitan ng malalakas na kulog, at nagapi sila ng mga Israelita. Mula sa Mispa, hinabol ng mga Israelita mga Pilisteo hanggang sa Betkar, at pinapatay nila ang bawat mahuling kalaban. Pagkatapos, naglagay si Samuel na isang malaking bato sa pagitan ng Mispa at ng Sen bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer, nang ibig sabihin, "Tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito." Natalo nila mga Pilisteo at hindi na nangahas pang magbalik ang mga ito sa lupaing sakop ng Israel. Nabawi ng Israel ang mga lungsod ng lahat nilang lupain na nasakop ng mga Pilisteo, mula sa Ekron hanggang sa Gat. Nakipagkasundo rin sa mga Israelita ang mga Amoreo. Habang buhay, nanangkulan si Samuel bilang hukom sa Israel. Taon-taon, nagpapalipat-lipat siya sa Betel, Gilgal at Mispa upang lutasin ang mga usapin ng mga Israelita. Pagkatapos, umuwi siya sa Rama at doon ipinagpatuloy ang kanyang pamamahala bilang hukom, at dooy nagtayo siya ng altar para kay Yahweh. Kabanata 8. Nang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya ay si Joel, at ang pangalawa ay si Abias. Sila'y nagsilbing hukom sa Beersheba, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama, at kanilang sinabi, "Matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo'y hindi sumunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin, tulad ng ibang mga bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, "Sundin mong lahat ang sinabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako
ang itinatakwil nila bilang hari nila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal. Ang iba'y sasakay sa kanyang karwahing pandigma. Ang iba naman sa hukbong kabayuhan. Ang iba namay sa hukbong kabayuhan, at ang iba namay maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa 1,000 at 5,000. Ang iba'y pagtatrabahuhin niya sa kanyang bukirin at sa paggawaan ng mga sandata at sasakyang pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo, at ibibigay sa kanya mga opisyal. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanya mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga babae at lalaki, ang pinakamaganda ninyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya. Kukunin din ang 10 bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. Hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, basta gusto naming magkaroon ng hari upang kami maging katulad ng ibang bansa at upang ang aming hari ang siyang mamahala at mangunguna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway. Nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, pagbigyan mo na ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos nito'y pinauwi na ni Samuel ang mga Israelita sa kanilang bayan.